Ay nako, eto na naman tayo. Wala daw sakit na namamana. Halika kayo, pag-usapan natin yan. Ang mga sakit na mayroon sa mundo sa ngayon, mostly tulad ng mga sakit sa puso, hypertension, diabetes, cancer, ay yes, totoo naman maaaring dahil sa hindi magandang lifestyle. Pero hindi nito aalasin ang katotohanan sa buhay na mayroon pa ring mga sakit na namamana. O sige, ganito yan. Meron kasing factor ang genes ng mga tao. Hereditary disease ang tawag sa isang sakit kung saan ay mayroon itong genetic cause. Ilan sa mga examples yan ang Marfan syndrome na po pwedeng mapasa sa mga sumusunod na henerasyon. Meron din naman ng mga familial diseases na nangyayari sa mundo. Halimbawa, kung ang tatay mo ay mayroong high blood pressure, heart disease at nagkaroon ng atake sa puso at the age of 65, pwede rin itong makonsider na familial bukod sa mga gene disorders na associated sa cardiovascular disease. Siyempre, narariyan din yung factor na lifestyle related yan. Sinasabi din sa mga videos ng ilang mga sinasenyo sa akin na wala daw talagang sakit na namamana dahil kinakailangan daw kung pamana ay mayroong papeles. O di naman kaya hindi daw namamana ang sakit kung hindi kayo pinanganak na mayroong sakit. Pero alam nyo ba na mayroong mga sakit na namamana pero hindi agad nagpapakita during birth? Example niyan, yung Huntington disease. Ito ay isang highly penetrant single gene disorder na later in life nagpapakita ng mga sintomas. Kung meron ng mga magulang mo nito, mayroong tsansa na magkaroon ka nito. Sintomas ng Huntington disease ang pagkakaroon ng paggalaw na hindi mo kaya makontrol, problema sa kakayanang mag-isip, hirap sa pagsasalita, paglalakad, paglunok at iba pa. Mayroong magandang portrayal niya ng isang karakter sa House MD na series, i-check nyo. Actually, we can go on and on and on sa pagsasabi ng mga sakit na pwedeng namamana pero hindi agad nagpapakita ng mga sintomas habang bata pa. Kaya wag na wag magsasabi ng mga absolutes na walang sakit na namamana dahil kinakailangan ng papeles. Wala namang batang ipinanganak na may dalang papel at nagsasabi, oh, ako ay mayroong Huntington disease na namana ko sa aking nanay o sa aking tatay. Tandang maigi na ang mga sakit sa mundo, lalo ng hypertension, diabetes, sakit sa puso, cancer at iba pa, ay mayroong risk factors na tinatawag. Nahati ang mga risk factors sa modifiable at non-modifiable risk factors. Although yung mga modifiable risk factors ay largely mayroon talaga tayong magagawa, meron pa rin pong mga non-modifiable risk factors na wala tayong magagawa. Kasama dyan ang ating family history, ang race, ang genes. Wala naman siguro ni isa dito sa atin sa mundong ibabaw ang nakapamili ng kanilang pamilyang kapapanganakan sa kanila. Kaya naman, ang payo natin ngayon ay huwag agad magpapapaniwala sa mga nababasa at naririnig ninyo online, lalo na sa mga unverified sources. Mainam na tingnan maigi ang credentials ng mga nagsasalita at alamin kung ang kanila bang sinasabi ay naaangkop sa kanilang pinag-aralan o sinasabing napag-aralan. Meron tayong mga regulation bodies tulad ng PRC, very accessible ang site nila, pwede ninyong tingnan kung ang kine-claim ba ng mga social media personalities na lisensya nila ay nasa mga regulating bodies na to at totoo talaga nandoon. At ayun, paalala lamang po ito, hanggang sa muli, ingat po!